Mukhang marami na naman ang nagbabalik mag-travel. Parang ako yun ha. Pero nako, ingat. Isang pamilya ang muntik nang hindi umabot sa flight nila. Ang dahilan, may basyo raw ng bala ang kanilang bagahe. Bala? Videoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Abala. Hindi Senior- tama yan. Bala ba o abala? Nang gagalaiti ang pamilyang ito sa pre-departure area ng NAIA Terminal 3 noong March 6. Inilabas lahat ang gamit sa bag ng isang senior citizen. Grocery. Grocery. Mukhang hindi. Ang bihira. Ang ginawa niyo sa akin. Teka lang. Sobra Ano kayo. ba? Ano? That's too much. Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa niyo. So, hindi nga kami. Yes or no? So, hindi nga po kami. Bala? Nako, nang tingnan ang gamit, wala ang sinasabing basyo ng bala. Ang tanong tuloy ng netizens, tanim bala modus is back ba? At anong sinasabi ng batas dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, this sounds familiar. Para sa kaalaman po ng lahat, hindi lang sa airport, pati na rin sa mga malls or grocery, may karapatan ba ang tumanggi ang isang tao sa pag-i-inspeksyon ng bag o gamit niya? Well, the short answer is no. Hindi kayo pwedeng tumanggi sa pag-inspeksyon ng inyong bag o gamit kung papasok kayo sa isang mall. Dalawa lang naman ang choice ninyo dito. Either pumayag kayo sa inspection or kung ayaw nyo magpa-inspect, ay huwag kayong pumasok sa mall na yon. Although sila ay mga public places, at the end of the day, ang mga mall ay private property at ang mga may-ari nito ay maaaring mag-impose ng mga security measures para mapangalagaan ng mga taong pumapasok dito. But of course, dapat ay reasonable naman ang mga ito. Otherwise, baka wala na rin magpunta para tangkilikin ang mall na yan kung masyadong strikto ang pag-inspect. Maaari namang sabihin ng iba, abala ba ito sa karapatan ko against unreasonable searches na nakalagay sa ilalim ng Constitution? Well, hindi rin naman po talaga ito totoo dahil ang karapatan natin laban sa isang unreasonable search ay karapatan laban sa estado na panghimasukan tayo. Hindi ito applicable kung security guard ang kausap ninyo sa isang pribadong establishment o tulad nga ng isang mall o isang tindahan. Unreasonable search ito under the Constitution kung ito ay ginawa ng pulis o ibang public officer na ang gustong mag-search na ng gamit ninyo. Pero ibahin po natin siyempre ang sitwasyon sa mga malls or sa grocery at ang sitwasyon naman sa mga airport. Pwede talagang mag-search ng gamit ninyo, kaya't pagdating sa airport, may x-ray ng bagahe ng mga tao, maaaring magpatanggal ng mga sapatos, mga jacket at iba pa. At pati na rin ang mga maaaring ipasok sa airport, marami rin nga ang bawal. Kasama na ang mga bala at ang mga casing nito, kahit na hindi live bullet, na madalas ay ginagamit nga daw na keychain o anting-anting. Pero dapat ito ay reasonable, sa ganang akin though, dapat ay on the spot habang nasa x-ray pa para hindi naman magkaroon ng halimbawa, mistaken identity, hinabol nila by the time baka iba naman yung kanilang na-search. At dapat ay hindi naman kayo maperwisyo yung disoras na baka maiwan pa kayo ng eroplano sa pagsasagawa nito. Attorney, paano naman po kung matapos inspeksyonin ang bag mo, wala naman palang nakita? May posibleng habol ka ba dahil sa abala at posibleng trauma na nadulot nito? Well, generally, wala naman kayong habol unless merong ginawang naiiba na maaaring maging basihan ng kaso. Halimbawa, kung ito ay nangyari sa mall at sobra kayong ipinahiya sa pagsasagawa sa inspeksyon nito, maaaring magkaroon ng kaso for unjust vexation o di kaya for damages dahil sa sobrang pagpapahiya sa inyo. Kung ito naman nangyari sa airport at ang mga involved ay mga police o mga government officers or yung airport security, halimbawa na dyan nga ay kung ito ay isang kaso ng pangungotong naman pala, as in parang laglag bala scheme, maaaring magkaroon ng criminal case, actually madami, extortion, kaso ng bribery o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kung hinihingan pala kayo ng pera para hindi makasuhan.
At syempre, maaaring magkaroon ng administrative na kaso na maaaring matanggal sa trabaho mga involved or other disciplinary measures like suspension. Ang pag-check ng ating mga gamit ay isang security measure na magsisilbing proteksyon ng lahat ng tao. So actually, dapat ay sumunod din tayo, di ba? Mas secure tayo, whether tayo ay nasa mall o sa airport o isama na natin mga bus terminal at ibang pampublikong lokasyon. Pero dapat ito ay hindi gawin sa paraan na magre-resulta sa perwisyo ng ibang tao o ng pasahero at baka kayo, yung gumagawa ng mga search na ganito, baka kayo ang susunod na ma-file ng kaso. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.